So yan mga rides, welcome back to the channel. Sa video tutorial natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung ano ang proseso ng pagpaparestro or renewal ng ating mga sasakyan. Okay? Tara, samahan nyo ako. Let's go. So ang first step na gagawin natin, dapat hawak natin yung ating ORCR. Pero mas maganda na meron na rin tayong Xerox, maski tag 2 copies lang. Okay? Tapos syempre yung ating motorsiklo. Okay, yun yung step 1 natin na gagawin. Siyempre, ang pangalawang gagawin natin, ayan, mamimili tayo ng emission center na gustong-gusto natin. So, ang napili ko, itong Golden Star. So, yan yung kanilang proseso. Una, ipapasa mo yung kanyang ORCR. Tapos, ayan, inspect nila konti. Then, pupunta tayo sa loob ng building na to. Tara. Mapapansin nyo, binigyan na tayo ng pre-inspection checklist. So, yung papel na yan, ipupunta natin yan sa cashier para magbabayad na tayo. Para sa presyo ng mga motorsiklo, yan 580 pesos. At syempre sa mga light vehicle, 692 pesos. Yan, nabot na natin yung ating bayad. So yan, pagkatapos natin magbayad, mapapansin nyo yung dalawang staff dyan, tinitignan na yung ating motor kung syempre kung gaano siya kaganda. Ayan, joke lang. Ayan, so tinitignan muna yung kanyang engine number tsaka syempre yung chassis number. Syempre mapapansin nyo kasama na rin yung inspection ng kanyang mga ilaw. So inuna yung headlight, tapos tail light, tsaka syempre yung ating turn signal lights. Then kung mapapansin nyo, ipapasok na siya sa dyno room para i-remap. Syempre joke lang, ayan. Ito na yung pinaka emission boot nila. Okay? So nandyan na yung mga aparato para i-check yung motor natin. So yung ganyan, napaka high tech ng kanilang device. So pinasok siya sa emission boot nila na mayroong roller bed. So dyan tines yung kanyang brake system. Okay? So dito mapapansin nyo, sumunod na ginawa nila ay yan, yung kanyang emission testing na. Okay? Yung sumunod nilang ginawa ay pinicturean yung ating motor para magkaroon sila ng document kung gaano kaganda ang ating sakyan. So, ayan, joke lang yon. So, ang ginawa nila dyan, ayan, naglagay sila ng Philco lux meter yan. So, yan yung device para ma-check kung gaano kalakas yung ating mga ilaw. Okay? So, ang tawag dyan ay lux meter device yan. Okay? May natutunan ka na naman. So, yun yung last na process na ginawa sa ating motor. Then, syempre yung mga test na nangyari doon, pinasa dito sa boot na to. Then, dito yung kanyang releasing. So, yun yung kanyang result. Syempre, nakalagay dyan ay pogi. Ay, hindi, pass yan. Okay? Tara na sa insurance para mang-scam. Okay? Joke lang. Tara. Dito, napili nating insurance. Ay, syempre, yung katabi na lang din ang double B na insurance. So, ang BB mo, insurance. Tumawa ka naman, boy. So, ayan, pumasok na nga ako. Siyempre, ang kailangan na naman dito ay ORCR. Ayan, kaya dalawa ngayon yung pinapa-Xerox ko na ORCR. So, ayan, nakikipagkwentuhan tayo sa staff. Then, may na-look siya. Ayan, alam nyo kung ano yung look niya? Toot! Ayan, so pwede na rin pala magpa-restro dito sa Golden Star. So, maganda rito, all-in-one na siya. Then, menos ka sa oras at abala. Then dito, tatagal yung transaction nyo ng 5 to 10 minutes. Ayan, depende kung gaano ka kagwapo. Siyempre tayo, dun tayo sa 5 minutes. Ayan, pagkatapos nyan, inabot na natin yung bayad. So, sa 5 minutes daw na bayad, ang bayad ay 575 pesos. Okay? So, ayan, nakuha na natin yung kailangan natin. Then, pupunta na tayo sa mismong LTO. So, dito, hindi ko na inabil yung kanilang service na registration. Okay, nagdirekta na tayo sa mismong LTO. Okay, let's go. Tara. So yan, pumunta na nga tayo sa LTO. Siyempre yan, kumuha na rin tayo ng number. Yan, ang number natin ay 72. So, ang kailangan lang dyan ay siyempre yung emission result tsaka yung ating insurance. Ayan, pagkatapos lang ng mga ilang minuto, tinawag na tayo ng cashier para magbayad ng ating registration. So, mapapansin nyo dyan, ang binayad natin ay 388 pesos. So, tinanong ko na rin kung nabayaran ko na rin yung multa kasi may fine tayo, may penalty. Expired ng mga ilang linggo yung ating motor. Then, ayan. Ang total ay 388 pesos lang. Okay? So, mura na yun. Kaya magparehistro ka, boy. Hindi yung puro bugos. Hindi yung sindikato. Okay? Siyempre, nung nagbigay na tayo ng pera yan, siyempre dapat kaliwaan yan. Ayan, binigay na rin yung ating rehistro. Pwede na tayo magpa-checkpoint sa mga LTO. Tsaka HPG. So, yan, nakuha na natin yung ating registration. Ngayon, tinanong ko yung staff nila dito sa LTO. So, ito yung naging conversation natin. Good afternoon po. Ma'am, pwede magtanong?
Ma'am, may offer kasi ang Batal na pwede rin ba silang magparehistro, ganun? Pwede rin ba magparehistro doon sa Batal, sa PM, yung sa inspection doon, ma'am? Po? Okay lang din, ma'am, kapag legit naman po yun. Pero mas maganda dito, sir. Opo, ma'am. Sige, ma'am, thank you po. So, syempre, binerify natin yung registration dun sa Batal, dun sa Golden Star, kung pwede talaga magpa-rehistro dun. At syempre, ang sinabi nila ay oo naman, legit naman yon. Pero ang sinabi nila ay mas maganda pa rin sa main office. So, syempre, mas maganda yung mga staff doon. Sa main office ka na. Syempre, bakit nga ba mas okay dun sa main office? Ang maganda kasi doon talagang mas makakamura ka compared dun sa Batal or dun sa Golden Star na yon. Kasi may bayad yung processing fee dun sa Golden Star. Then, syempre, ito na yung breakdown ng ating mga nabayaran. And para sa ating emission, 580 pesos. Sa ating insurance, 575 pesos. At syempre, sa registration ng ating motor sa LTO ay 388 pesos. So, ang total niyan ay, ayan, 1,543 pesos. So, galing ko sa mata, no? So, kung gusto mo makamura, ayan, punta ka or maghanap ka ng mas mga murang emission center tsaka insurance center. Okay? Pwede pang makamura yan. Sige, kung nabala. Basta meron na tayong rehistro. Okay, let's go. So, yan lang mga rides. So, yan yung proseso ng pagpaparehistro ng motorsiklo. Okay? So, galing nyo magparehistro para hindi kayo nag-shortcut pag may mga checkpoint ang LTO at saka HPG, mga police, at syempre mga post or depots ng mga bayan nyo. Okay? Let's go. Ride safe. Peace.